Umabot na po sa 6 ang mga namatay na estudyante matapos malunod sa ilog ng Madlum sa Barangay Sibol sa San Miguel, Bulacan. Kasama po ang mga biktima sa school tour ng Bulacan State University kahapon sa Madlum Cave. Live mula sa San Miguel, Bulacan, nagpapatrol si Cory Quintos. So Cory, 6, iyang kasi nadagdag yung 2 hinahanap kahapon. Meron pa bang hinahanap na estudyante? Kabayan, meron pang isang hinahanap na estudyante mula doon sa Siyam na tinangay nga ng tubig mula sa bundok papunta dito sa Ilog Madlum. Tulad ng nasabi mo, Kabayan, 4 ang na-recover kahapon ng mga rescue team at sundalo at kanina namang maghapon ay na-recover ang 2 pa. Napayakap sa isa't isa at hindi napigilang humagulgol ng pamilya Rivera nang matagpuan kaninang pasado alas 10 ng umaga ang labi ng 16 anyos na si Jeanette Rivera, isa sa mga namatay sa school tour ng Bulacan State University kahapon. Sa sobrang sama ng loob, muntik pa himatayin ang kapatid ni Jeanette. Pasado alas 2 naman ng hapon, na-recover ang isa pang labi. Nakadapa ito kaya hindi agad nakilala. At nang makita na ang mukha nito, dito na naghiyawan at nag-iyakan ang pamilya ni Madel Navarro na mula Hagonoy. Hinimatay naman ang tiyuhin ni Madel, samantala ang lola ay dinala sa ambulansya dahil nahirapang huminga. Samantala, tuloy ang paghahanap sa huling nawawalang estudyante na si Maiko Bartolome. Pero habang tumatagal, lalong nagiging mahirap ang paghahanap. Mano-mano, oo, kinapakapa nila yun kasi zero visibility sa ilalim. Kwento ng ilang nakaligtas, 9 na tourism students, mga teacher at local tour guide ang nagpunta sa Madlum Cave. Paakyat sana sila sa Mount Manalmon nang abisuhan silang wag nang tumuloy dahil masama ang panahon. Sumunod naman sila, pero nang naglalakad na sila pabalik, bigla na lang may rumagas ang tubig. Hinila na po ako ng tour guide, tapos ako po yung unang naisampa niya dun sa may malapit sa lupa. Tapos, yun, nung pabalik na yung tour guide para kumuha pa ng iba, na ano na sila, tinangay na. Nung nandun na po kami sa gitna, di na po kami makaalis. Natrap na po kami dun. Mas lumakas pa po yung agos. Dahil po yung tinatapakan po na yung bato, nagkawarak na po. Na-recover kahapon ang labi ng mga estudyanteng sina Michael Alcantara, Sean Alejo, Michelle Andros Bonzo at Helena Marcelo. Nagkaiwalay na sila. Yung kasamaan din namin isa pang guide, tinangay na, yung isa pa nga po lumusot doon sa bato. Ayon sa kapitan ng barangay, aksidente ang nangyari. Pero sabi niya, hindi dumaan sa tamang proseso ang grupo. Kung nakipag-ugnayan sana sila sa kanila, posibleng mas marami pang tour guide ang napasama at nakatulong sa pagliligtas. Pangalawang araw na nila yun. Noong unang araw, nagpunta rin sila, dire-diretso sila. Hindi rin po dumaan. At sumunod na araw, dumaan na naman po sila. Hindi po sila nagdaan sa aming barangay hall. Dahil sa nangyari, nagdesisyon ng mayor ng San Miguel na ipasara muna ang nasabing tourist at historical spot. Kabayan, isinusulong naman ng provincial government ang pagkakaroon ng automatic rain gauge at sirena dito sa bundok. Sa ngayon naman, Kabayan, ay itinigil muna ang rescue operation dito sa Barangay Sibol sa San Miguel, Bulacan at itutuloy bukas pagsikat ng araw. Kabayan? Maraming salamat si Cory Quintos live mula sa San Miguel, Bulacan.